Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po sa inyong lahat na nakikinig dito sa Heartline. This is Heartline Friday Night Edition. Ako po si Kuya Pilo Laharca, ang inyong kasamang host dito. And for starting, since this week, beginning this week, ako po ang magiging kasama ninyong host. And I'd like to thank you very much, Ate Jo Alabastro, na inihabilin na sa akin itong program for the rest of the year. Thank you very much also for everyone who are listening right now. Magandang gabi sa inyo lahat. Welcome back ulit dito sa ating Friday night edition ng Heartline, kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. Of course, it's a very, very wonderful night for everyone. And alam kong medyo mainit pa ng konti ang panahon. Pero dahil mainit pa, sige, kape lang. Kape lang, and then magkakaroon tayo ng magandang usapan ngayong gabi. And tonight, I'd like you to know I've got a very, very special guest. She's also a very, very special friend because kasama ko siya noon na nag-aaral ng counseling sa Alliance Graduate School. Sa lahat ng mga kasama namin dyan sa Alliance Graduate School, hello! Magandang gabi sa inyo. And also sa mga teachers na, Ma'am Ana, kamusta po Ma'am Ging, Pastor June, at kasama din namin sila, Ma'am Abby, Pastor Jojo, wow. Andito kami sa Heartline ngayon, kasama natin ang isa sa special kong guest na isa siyang counseling head ng CCF sa Feliz Marikina, dun sa may Ayala mo kung familiar kayo. And she's the one who's helping out para sa counseling ministry dun. Kagaya ko, siya rin ay isang paralegal. So, alam nyo, bihira lang makakita ng counselor na paralegal. So, siya is so very special dahil this is a very unique set of skills that she has. Nagtuturo din siya ng basic counseling skills sa iba't ibang eskwelahan, sa iba't ibang lugar, at naimbitahan siya talaga na mag-speak para magturo. At siya din ay isang teacher ng counseling sa Institute for Biblical Marriages and Family dito sa May Kainta. Alam nyo, hindi lang masyadong nababanggit at ayaw niya nga mabanggit, pero naging parte siya sa authorship ng isang libro na ang tawag dun sa libro ay Discussion on Psychological Incapacity in Law. At ang asawa niya kasi na ay isang abogado at tunay din na kilala sa ganitong kapasidad. Pero alam kong narinig nyo na rin siya, lalo na sa segment natin dito sa DZAS ng Moms at Heart. At doon nyo siya naririnig sa segment ng Moms at Heart na Fit to be Mom. Ayan, at syempre, ano pa ba masasabi ko? Di nyo na kailas sa inyo, those who are listening here at DZAS, walang iba at kilala nyo na siya, si Ate Malu Tumuran. Magandang gabi, Ate Malu, Counselor Malu. How are you? Yes, magandang gabi sa ating mga tagapakinig at sa iyo, Brother Pilo. Magandang gabi. At aking binabati ang aking asawa at ang aking mga anak, si Naomi, si Juan, at ang aking ever-dearest na asawa, si Dong. Good evening, everyone. Absolutely. Good evening. Ay, alam mo, Ate Malu, this is a very, very wonderful time for me dahil na-invite ka namin. Bihira kang makita na nagbibigay ng counseling. So I'm happy na naandito ka. Nako, I have a lot of prayers for your participation here at DZAS and also sa lahat naman nakikinig. Pakinggan nyo to. Kasi itong Ate Malu ay bigatin talaga to. Ate Malu, kanting background niya. Ano ba yung ginagawa mo sa pagiging paralegal or and counseling? Okay. Kasi
I think bonus part of being a counselor pag ako ay gumagawa ng trabaho sa law office. Kasi kadalasan ito ay pag-aayos tungkol sa mga lupain. Iyon ang kadalasan kong trabaho, yung mga may namatay at merong ipapamana. At ang kadalasan kasi, merong hindi pagkakasunduan. Ayun. Kaya with that, hindi na kailangan makarating sa korte because at our level, tinutulungan namin sila how they can arrange their properties. And at the same time, I'm giving them the counseling kung paano naman to have a good relationship inside their family. Ayun. Wow, that is a very challenging thing. Biro mo, nagka-counsel ka na doon sa hati-hatian ng ari-arian. Tapos nagka-counseling pa sa loob ng family. How's it like? Mukhang mahirap yun Ate Malu. Masasabi kong basta gusto mo ang ginagawa mo, hindi ko siya sinasabing mahirap kasi nagiging madali siya sa tulong ng Panginoon. Amen. Pero Totoo. may mga panahon na mahirap siya, but always we can ask God for us to journey with us at nagiging magaang ito. Ang kadalasan kong experience dito, alam mo ang sinasabi, naku, tama pala tayo ng pinuntahan na law office kasi natulungan pa tayo. Yung mga umiiyak dahil nga may problema sila, mahirap tanggapin na mga pagkakamali ang bawat isa. But at the end of the session, they understand that what is important is the relationship, not only the lupain, the mana, and so. Yan ang aking experience. Kaya parang bonus yung pagiging counseling pagdating sa paralegal work. Pero it complement, I think para sa akin, it complement. Kasi what I'm doing is, I love doing the family counseling and marriage counseling. Yes. At yan, mamaya-maya tatanungin kita, Ate Malu, kung paano ka makakontak ha. So, to all of you who are listening right now, I'm so excited dun sa ating mga i-discuss tonight. Well, ayoko nang patagalin. Sige, go na tayo, Ate Malu. We will go with our first question for tonight. Ito yung sabi ng ating listener. Ito. Sabi niya, few years ago, inaccept ng kapatid ko si Jesus as his Savior. Naging active siya sa ministry. Then ngayon, nanlalamig na. Nalaman kong may karelasyon siya ngayong kapwa lalaki. Ano po ba ang magagawa ko bilang kapatid niya to go back to God? Oh, okay. So, nanlamig, sabi niya, sa pagiging Christian. Then may karelasyong kapwa lalaki, no? Wow. This is something na we have to really address tonight. Ate Malu, what can you say? Okay. Pag nakita mo ang iyong kapamilya, na nakita mo na mainit sa Panginoon, when suddenly nananlamig, masakit to para sa iyo. At hindi lang iyon, nakita mo na napapaiba, napapasama ang landas kasi nagkakaroon ng relasyon na hindi kagustuhan at hindi ito gusto ng Panginoon. Kaya ang tingin ko, bilang isang counselor, ang maganda rito ay tanggapin siya. It doesn't mean that you are tolerating. But you need to accept that you are not in control of your, brother ba yun? Brother, of your brother's life. Wala kang control doon, but you are in control with how you feel and how you will interact with him. Yung tatanggapin mo siya na without tolerating. So, paano mo yung parang hindi ka naman nang judge ng tao, gusto mong malaman niya na may paraan pa do sa kanyang kalagayan, parang gano'n. Yes, walang judgment, pero nakikita mo nga na mali, pero paano yung tutulungan mo siya upang mabuksan ang kanyang kaisipan. Hindi pa pwede dito yung sistema ng galit ka, yung pwede mo sa kanya, ano ka ba naman? Ano ba yung pinagagagawa mo sa buhay mo? Hindi siya effective. Kailangan sa isang tao, kung meron kang, lalo na kapamilya mo, kung meron kang kailangan sa tingin mo dapat gawin, you need to embrace muna para ang changes will follow. Hindi yung magbago ka muna, tsaka kita tatanggapin. Kapamilya mo to kailangan tanggapin mo. Pero hindi ko sinasabi, pag tinanggap, tinotolerate. Hindi yun. Magkaiba naman yun. Oh, ang ganda nun Yung bago mo, tanggapin mo, bago mo siya mabigyan ng pagkakataon mag-change. Yes.
Okay. Wow, I like that. I love it. Pakiulit nga yung bago mo embrace mo muna bago ano yun? Kadalasan kasi, ganito ang nangyayari. Pag merong Oo. isang problematic sa pamilya, kapatid, Mm. anak, iba ang ginagawa, magbago ka muna bago kita tanggapin. Hindi yan magbabago. Tanggapin mo muna para ikaw ang kasama sa kanyang pagbabago. Kasi hindi mo, ano ba yung mga dahilan kung bakit naligaw ng landas? Kailangan din ng taong yun ng suporta na someone who will walk with him para maibalik mo sa tamang landas. Katulad ng sinabi mo, na wayward itong kapatid niya, nakipagrelasyon sa lalaki, tanggapin mo siya bilang isang kapatid. Tanggapin mo na nagkasala siya. Pero wag mong bibitawan sa panalangin, ha? Opo. At saka, hindi effective yung galit ka sa kanya. Hindi yun magiging effective. Yeah. Wow. Ito yung, wow, all the very delicate balance that you have, pero doable, ano? Kaya wag kang magagalit sa iyong kapatid, pero welcome ka for his renewal sa kanyang pagbabago. Pero nga pala, paano ba yun yung balance na hindi ka galit, pero hindi ka rin nagtotolerate? Example nga, Ma'am Malu, Ate Malu, baka mayroon paraan. Halimbawa, ako yung kapatid na na merong karelasyon na lalaki. Tapos kunwari, medyo sabihin ko sa'yo, ay ayoko, wag natin pag-usapan yung mga ganyan. Ayoko pag-usapan si God. Gusto ko lang yung relation ko. Happy naman ako sa relationship ko eh. Malaking bagay yung the way you ask questions. Yung kung paano ka magtanong. Hindi yung bakit ka pumatol dyan? Pwede mo, you will get the same answer eh. Pero tanongin mo, anong dahilan at nagawa mo yun? Anong dahilan kung bakit ka pumasok sa ganyang relasyon? Pero pansinin mo, pag sinabi mo, bakit ka pumasok sa relasyong yan? Parang ang pakaramdam ng kapatid mo, oops, I need to defend myself. I need to justify myself. Meron ka agad na gano'n sa pagtatanong mo ng bakit. Kaya malumanay. Pero isa pa to ito maganda to, that we are to be mindful. Alam nyo ba mga listeners, na pag ikaw ay nagsasalita, 7% lang ng iyong word ang naririnig. Ano yung 55? Let's do the math. 55% is your body language. 55. 55. 7% ang word. 30, tama ba ang math ko? 38% is your tone of voice. Kung sinasabi mo, maganda nga yung sinasabi mo, gusto mo nga siyang tulungan, pero ang tono ng boses mo ay galit, hindi kanya maririnig. Baka maaaring pumasok dito, lumabas dito. Kaya be mindful of even your body language kasi it counts. Kung gusto mo na talagang marinig ang iyong sinasabi, maging mindful ka kung how your inflection, baka ikaw ay mga cross, arms ka pa dyan, galit na galit na kultura mo. Naalala ko sa counseling natin, sa training natin. Pinapa-record pa sa atin yung ating counseling session para malaman kung paano tono, kung paano tayo nagsalita, ano choice of words natin. Wow, grabe. Yeah, pero don't get discouraged kung wala kayo dun sa skill na yon. It's a natural thing when you show concern, when you have malasakit sa iyong kapwa, biglang mararamdaman eh. Mararamdaman yung malasakit eh. Iyan, si Ate Malu. Ang galing niya dyan. I really appreciate that. Well, sige. So, is there Ate Malu, kung ang isang tao ay nagkakaroon ng karelasyong sa kapwa lalaki, ano yun? Alam natin, hindi agree ang Biblia doon. Pero why? Bakit may mga taong ganun? Bakit mayroong mga nakikipagrelasyon sa kapwa nila lalaki o kaya sa kapwa babae? Would you know the reason behind? I think kailangang alamin mo na nga yung dahilan kung bakit siya pumasok doon. Baka meron siyang mga sitwasyon na ayaw niya sa babae because of situations that made him decide na
sa lalaki na lang ako kasi mas maiintindihan ako. Kung parehas kami ng genes, parehas kami ng pag-iisip kasi parehas sila ng gender. Pero gusto ko idagdag pala, Pilo. Hindi ka kahit ikaw kapatid, hindi ka pwedeng agad-agad na himukin siya o yayain siya sa tamang landas if you do not have yet the so-called relationship. Dahil hindi naman lahat ng magkapatid ay may relasyon. Ibig kong sabihin na relasyon ay they can communicate. They can do the emotional dance. Pero magkapatid sila, pero malayo ang damdamin. Kaya importante yung malaman mo muna ang kanyang damdamin para it gives you already the license na pwede ka nang pumasok sa kanyang damdamin kasi you have built the relationship. The foundation is there. Kailangan close mo talaga, no? Dahil mahirap talaga naman kumbinsin yung tao hindi mo ka-close. Mahirap. Mamaya, meron pala kayong alitan o kailangan iayos mo na yun, ano? Wow. That's a very practical thing. Thank you very much dun sa listener natin, ano, na nagbigay ng question. You know, kung meron kayong mga gustong i-clarify, isend nyo lang ho sa amin yung message para mas madali nating ma-deal ito on our coming and other programs, okay? Heto, meron pa akong isa na nagtatanong. Etong question naman niya. Dapat ko po bang patawarin ang taong nakasakit sa akin? Pero never nag-sorry sa akin at paulit-ulit pa rin ang ginagawa na mali. Tama po bang lumayo na lang sa kanya? Oy, lumayo. Taong nakasakit sa akin pero never nag-sorry at paulit-ulit na ginawa ang mali. At lalayuan. Teka. Parang di ko yata ma-imagine to. Pwede bang layuan yung mga taong kagalit mo? Paano kung kasama mo yun sa trabaho? Paano kung kasama mo yun sa school o kaya kung sa organisasyon mo? Di lalo na, paano kung kasama mo sa bahay o kaya asawa mo, di ba? Hirap naman yatang layuan yun. Ayan. Ate Malu. Yung una tayo sa tanong na papaano or dapat bang patawarin? Dapat bang patawarin? Bakit ka nagpapatawad? Nagpapatawad ka, dapat nagpapatawad ka. Hindi para sa kanya. You're doing it for yourself. Ang pagpapatawad, that is a deliberate decision that you need to make. Hindi yun aantayin mo ang panahon na ikaw ay healed na. No. Because when you start to forgive, that can be the start of the healing. Pagdating yan sa forgiveness. Pero yung sinasabi na dapat ba kung lalayuan? Pag si anong layo? Physical na layo or hindi nakausapin? Okay. Sabihin na natin, yun yung pagsiset ka ng boundary. Kasi ano ba yung boundary? Sabi mo, paulit-ulit niya na ginagawa, pero hindi naman nagsusorry. Nagtataka ako, ba't paulit-ulit niya rin tinatanggap? Doon ako nagtataka. Kasi sabi niya, ano ba yung tanong? Paulit-ulit na... paulit-ulit niya na siyang nasasaktan. Never naman nag-sorry, pero paulit-ulit pa rin ginagawa yung pagkakamali. Now, medyo vague yung pagkakamali. I was thinking, siguro, madali ito kung halimbawa nasa level naman ng sibil o kaya yung sa ating pakikitungo lang. Pero paano kung krimen na? Halimbawa, meron tayong mga cases na mga taong sinaktan talaga, binugbog, inabuso, yung iba na molestya, yung iba na gawan talaga ng krimen. So, doon yung tanong siguro, patatawarin ba yung taong nakasakit, nakagawa ng krimen at hindi talaga nag-sorry? Yun sinabi ko kanina na ginagawa mo ang forgiveness para sa iyo, hindi para sa ibang tao. Listeners, I want you to listen to this. Let's spell it out. Reach. R-E-A-C-H. What is that? Reach, para ikaw ay makapagpatawad, you need to recall the hurt. Recall the hurt. Yes, you recall the hurt and then you try to empathize. Empathize ka. Pag sinabing empathize, isipin mo, bakit kaya niya nagawa sa akin yun? Siguro, tignan mo yung nakasakit sa'yo. Baka siya mismo ay biktima kung papaano niya rin na-receive yung ganong
pagpapalaki Mm-mm. na kulangan sa kanya. Yung A, that is altruistic. Gagawin mo yung bagay na kahit na hindi mo gusto, but kailangan mo magpatawad because forgiveness is also good for your heart. Mm-mm. Isa pa, ang forgiveness mas lower ang iyong stress. And other than that, di ba it was Jesus who modeled to us how to forgive. Mm-mm. Tapos minsan may panahon na gusto mo na magpatawad. Pero you need to commit, letter C, commit to forgive. Because there are times parang nasabihin mo, nanghihinayang ka, ba't mo pinatawad eh? Tapos ginawa na naman sa'yo. And then H, you hold on to forgiveness. Mahirap gawin niyang bagay na iyan. But if you want to have a good heart, mas maganda sa kalusugan mo, imagine mo yung araw-araw na ang bigat ng kalooban mo. Mm-mm. Pero kung gagawin mo tong practice na ikaw ay nagpapatawad, dahil nakita mo kung paano nagpatawad ang Panginoon, pansinin mo kahit na sa iyong mental, maging sa emotional at sa physical, maganda ang dinudulot ito sa isang tao. I see. Doon sa nagtanong na listener, yung maganda siguro that he should set boundaries. Maging civil na, wag hayaan na lagi siyang sinasaktan. Kaya nga nasabi ko, bakit niya naman hinahayaan na lagi siyang nasasaktan? Kaya set boundaries. And what is this boundary? Boundary is telling them what is okay with you and what is not okay with you. Dapat malinaw yun. I see. So set boundaries din, ano? Since you're there in dun sa paralegal na aspect, ano, I was thinking, kasi forgiveness is not supposed to be tolerance of what is wrong. So ibig sabihin, marami ang mga taong hindi nagpapatawad dahil naghahanap din ng hustisya o kaya ng danyo. Kumbaga, yung mga taong gumawa ng masama, hindi ka na nagsorry, magdanyos ka naman. Magdanyos perwisyos ka naman. Ibig sabihin, kung nagawa mong pangit, bigyan mo naman ng pangpalit doon sa atrasong nagawa mo. Yun yung masakit siguro na hindi man lang nakagawa ng danyos doon sa kanyang atraso. Pero paano ba yun, Ate Malu? Ito ba pagtotolerate tong forgiveness na ito? Kasi do good for your heart, do good for someone else. What is the balance? What is the dividing line ng justice, fairness, and forgiveness? Yes. Nakuha ko yung ibig mong sabihin, lalo na sa aspeto na mayroong mga krimen na nagawa. Na pagka, sa Tagalog, yung iyong sarili ay nasaling ang pagkatao. Maganda, balikan mo kung gaano ka pinatawad din ng Panginoon. Although masakit at hindi pa rin ready, siguro kaya hindi makapagpatawad sa aspeto ng mga krimen, lalo na kung mabigat, kung naabuso, kung na-rape, makakatulong din dito para magkaroon ng tamang proseso ng forgiveness at the same time na mag-seek ng counsel, ng counselor para matulungan. Kasi naalala ko, ngayon ko naalala si Corrie ten Boom. Siya ay isang biktima sa concentration camp during the time. Ang definition niya, siya ay naabuso, pero ang kanyang definition ng forgiveness, that forgiveness is a door of resentment and handcuff of hatred. Oh yeah, ang kwento ni Corrie ten Boom doon sa mga taong hindi nakakaalam, ano? Si Corrie ten Boom ay isang gumawa ng nag-present at bilang isang misyonaro ay ni-reach out niya yung mga natives, Indian natives sa isang lugar na kung saan gusto niyang ma-reach yung kanilang tribo para sila ay ma-evangelize at makakilala sa Panginoon. Pero imbis na yun ang mangyari, ay pinatay sila, no? Ibang klase din, ano, Ate Malu? And then, pero, ang bigat, hindi na-convert yung mga taong kanilang shineran, pero yung asawa niya,
yung asawa ni Corrie ten Boom na hindi nasama doon sa mga pagpatay na yon, minabuti ring i-share uli doon sa mga sumunod na henerasyon doon. And they accepted Christ and they learned forgiveness then. Wow. Grabe. This is quite hard, isn't it? Right? Medyo mabigat-bigat talaga, Ate Malu. One thing I do know is that maski si Kristo naman, nung siya pinapako sa krus, sabi niya, Panginoon, patawarin mo sila pagka di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa palagay ko, nagawa ng Panginoon yung kanyang misyon sa pamamagitan ng ganung pamamaraan ng pananaw. Pero napansin ko rin, hindi naman habang buhay ito tolerate ng Panginoon yun. Dahil darating din siya para maghukom. Darating din siya sa panahon na maghukom dun sa mga taong yun. Ay, nako, ang dami kong gustong i-share na bigla. Ayan. So, Ate Malu, i-check ko lang. This is how we can forgive. Tama ba? Recall the hurt, empathize, be altruistic or altruism, and commit to forgive, hold on to forgiveness. Tama? Tama. Oo, okay. Sige, mamaya pa-PowerPoint ko para mabigyan nyo ng screenshot dyan. Ate Malu, doon sa experience mo, doon sa mga taong lalo na yung mga naghahatian ng lupa, yung iba na sabihin, uy, unfair naman yung hati. Unfair yata, dapat ako yung ganito. Doon. Paano, anong ini-style mo sa kanila para sila magkaayos-ayos? Okay. Kasi yung iba nasasabi nila unfair. Well, in fact, kaya nga merong tinatawag na, hindi man tayo abogado pero nakakaintindi. Pero I know na merong tamang tao na magsalita when it comes to law. I am only sharing based on my experience. Kaya nga tinatawag sila na force legislative. Yung maghahatian sila base kung ano ang sinasabi ng batas. Kung hindi ayon ang gustong maging hatian, that's the time na sinasabi ko, ito po ang sabi ng batas na ganito ang sinasabi niyo, kailangan na hatian. Ngayon po, ano ang mga naging epekto naman sa inyo dahil nga hindi maayos ang inyong pag-uusap at paghahati-hatian? Nagkakagalit-galit sila. May mga sitwasyon pa nga talagang sa opisina. Nag-aaway at merong pagmumura pa. Ay, oo. Nakakalungkot. Dumating pa nga ang security guard dahil kailangan silang sigilan. Wow. Nakakalungkot po. So, I tough. try to help them. I try to help them. But by nakinausap ko sila, ito po ang objective natin po dito na ayusin po kayo. Masarap kasing marinig nila na makita sa akin na wala akong kinikilingan. Ako po ay nasa gitna. Gitna para maprotektahan po kayong lahat. Yeah, that's true. Pag nakita nila na ganoon, nagiging komportable and they feel that safe pala sila. Yes. Na hindi walang maaagabyado sa kanila. Wow. Pinagpala ka, Ate Malu. At ipapakita ko sa ating mga listeners ang iyong share ngayon ako. So here it is. Sabi ni Ate Malu, how we can forgive. Ito yung mga hakbang. Reach. Recall the hurt. Ibig sabihin, alalahanin or tama ba? Recall, which means bigyan ng pagkakataon na kilalanin or i-acknowledge ang hurt. Empathize with the person. Altruism, do good for your heart or do good for other people also, being altruistic. Commit to forgive and hold on to forgiveness. I-screenshot nyo doon sa mga nakikinig or nanonood sa Facebook. Doon sa mga nanonood or nakikinig lang sa radio, tandaan nyo po, reach, recall the hurt, empathize, give altruistic deeds or do altruism, commit to forgive, hold on to forgiveness. Ayan, okay. Thank you very much, Ate Malu. This is a very, very special thing, dahil alam nyo, ang Panginoon, kahit na sinasabi niya magpatawad tayo, ay andun yung milagro ng pagpapatawad na nagpapabago sa isang tao. At ito yung estilo, ito yung paraan ng Panginoon sa atin. Hindi niya tayo hinisguhan agad, hindi niya tayo ginudge kaagad. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na patuloy magkakilala sa Kanya, makapag-relate sa Panginoon. And when we have that relation with God, doon pa tayo nakakaroon ng chance na to be free from any of those accounts dahil we relate with God already. Okay.
Merong limits talaga at may boundaries talaga para hindi natin inaabuso ang pagpapatawad ng Diyos. Ayan, nakikinig po tayo dito sa Heartline, dito sa Friday Night Edition kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. Okay, there's another question here. Okay, ayan, sabi dito ng isang listener. Ay nako, Ate Mal, usapang mag-asawa. Alam, baka gusto mo patiin si husband dito. Yan. Hello. To my dearest one. Hello, Papa Dong. Papa Dong. Ang buong pangalan niya ay si Attorney Edinburgh, Palpalatok, Tumuran. Wala siyang kapangalan. Wow, Edinburgh. Wow. Pastor na ba? Nagpapastor na rin ba siya, ate? Ay, hindi pa. Pero it's a very tough calling to be an attorney, to be a lawyer. Wow. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Edinburgh P. Tumuran. Yan. I love that. No. Grabe. Eto, kaya ko naman nabanggit. Eto yung question sa mag-asawa. Here you go. Paano po paano po mag-submit sa husband na walang maayos na trabaho? Wala pong maayos na trabaho po hanggang ngayon dahil inuuna lagi ang bisyo. Oh, okay. Naalala ko ito, no? Whenever I do counseling sa mga married, usually yung mga sitwasyon na ito, yung mga medyo younger na generation sa atin, Ate Mal? Yung mga younger generation, yung mga game generation, yung mga nasa video game generation na pagka ngayon tumanda sila, kinasal, nasa video game pa rin. So bisyo-bisyo. Nung medyo panahon naman natin, yung mga nagbibisyo noon, either alak o kaya sugal, mga ganyan. And then nagkakaroon ng bisyo na pambabae. Ako, iba-ibang bisyo na lumitaw. Ayan ang tanong. And this is a very important challenge. Makinig po kayo dito na maigi. Paano mag-submit sa asawa, sa husband na walang maayos na trabaho at inuuna palagi ang bisyo? Wow, it's a tough question. Ang hirap nga niyan. Pero alam mo, una kasi, i-define muna ano ba ang pagkakaintindi ng submission. Kasi kung merong bagay na gusto ang asawa mo at ito ay gusto mo rin, sa tingin mo ba ikaw ay nagsasubmit? Hindi. You bakit are hindi? in agreement. Hindi siya ang submission. You are in agreement. Oh, because you yes. are submitting. Ang submission ay sa Tagalog na submission, pagbibigay, sa ilalim Papasukob. Magpapasukob ka sa asawa mo kahit na sa bagay na hindi mo gusto. Maliban na lang kung ito ay taliwas sa sinasabi ng Diyos na may mga kasamaan na ginagawa ang asawa mo. Ngayon, papaano ka nga ba magsasubmit? Sa tingin mo na hindi naman worth para mag-submit ka. Ito ay panawagan ng isang babae. Whether ang asawa mo ay kasubmit, mag-submit ka. You focus on your task, hindi dun sa asawa mo. Kasi kung hayaan mo siya, kung meron siyang pagkukulang, siya ang accountable sa Lord. Kung ikaw bilang asawa, mag-focus ka kung ano ang pinagagawa sa iyo ng Lord. Inuutusan ka mag-submit, submit ka. Ano ba ang mga, kahit nga, alam mo ang respeto pati sa marriage. Hindi naman ka nagre-respeto dahil ka respeto. Hindi yun eh. Kahit hindi ka respeto ang asawa mo, you need to give respect. Naku, mabigat yata yun ah. Alam mo, meron akong case na yung isang family, yung lalaki sugarol, di ubos ang kanilang budget dahil napupunta sa sugal. Ang hirap naman talaga kung sasabihin naman niyang, sige, okay lang, bahala na siya kung ano nga. Pero nadideplete yung budget, nahihirapan sila. Parang ang hirap talaga. Ang hirap talaga sa nararamdaman ko doon sa babae. Ang hirap mag-submit dahil kung sasubmit siya lagi, wala silang pampakain sa bahay, sa mga anak, pang tuition, pang gasto sa kuryente, mga ganun. Dahil napupunta sa sugal. Yung asawa pa naman laging humihingi, hoy, akin na, bigyan mo sa akin. And it's not right. Okay.
Mahirap yun, ha? Mahirap yun, oo. Ang hirap ng ganong submission actually. So, this is a case na talagang reality na nangyayari ngayon. Ano? Ako, sinasabi ko, kailangan ang submission ay dapat magdulot ng pagbabago dun sa taong may bisyo. Iyon yung submission na nakapagpapabago ng buhay. I mean, sa akin lang yun. Pero what do you think? Ikaw, Ate Malu, what do you think? Kasi magsasubmit ka, kung ikaw pa ang nagbibigay ng pangsugal para sa kanya, you are enabling your husband. Enabler. Enabler ka na. Mm-mm. Kaya hindi naman yun submission. Kasi di ba, tandaan mo rin, bibigyan ka ng karunungan ng Panginoon eh. Sa tingin mo ba kagustuhan ng Panginoon na mas lalo maitulak yung asawa mo sa pagsusugal dahil ikaw pa mismo nagbibigay ng pera dahil tinatakot ka. Kaya nga medyo delicate ang sitwasyon dahil nga kung ando naman yung pananakot, kaya ka naman nagbibigay. Pero if you know your boundary, importante kasi ang boundary sa isang tao eh. So, protektahan mo yung sarili mo. Kaya kung ando ka naman sa aspeto na aabuso ka na dahil ikaw ay pilit na hinihingian ng pera at you think that is submission, magbibigay ka, inaabuso ka, gugulpihin ka. Eh kasi sabi, submit eh. Hindi na yun submission. Kailangan protektahan ng sarili rin. Kaya nga tayo may mga women's desk eh. Yeah, merong protection ang babae sa batas. Yes, malayo na no, ang daming napapag-usapan. Kasi iyan ang pagpapakita na ang marriage ay mahirap. At gusto ko ibalik, Pilo. Mahirap ang marriage. Gusto ko ibalik doon sa pangalawang tanong, sa forgiveness. Mahirap ang marriage, that's why you need to be forgiving every day in marriage. Because you do not know when will you need it eh. Kasi not all days are happy in marriage. So you need to be forgiving every day. Yes, araw-araw po, be forgiving. I think maganda rin dito, lalo na doon sa mga kinakasal o ikakasal pa lang, pag-aralan nyo mabuti yung mga aspetong ganito dahil dapat handa kayo sa magiging habits ng inyong asawa. Kung halimbawa ay hindi maganda ang inyong financial situation at na-discover nyo na may habits pala na pangit ang inyong magiging asawa, how would you exhibit love in that? And hindi naman tolerance yung love, ano? Ang love, I think, is something na nagpapabago talaga doon sa tao. So, bilang submissive na wife, I guess you would submit to what is under the law. Pero kung labas na sa law, kung labas na sa batas, hindi na siguro, no? Krimen na yun. Sino naman magsasubmit sa krimen, di ba? Oo. At alam natin yan. Ito, nakakatawa, Ate Malu, kasi I'm sure you know about that, yung financial abuse na ginagawa ng mga tao, lalo na sa mga babae na pang sarili mo ng kapakanan tsaka sa anak ninyo, tapos kukunin pa, isusugal. Hindi naman yata tama yun. No? Naku, pero ang dami pang bisyo na dapat talakayin, Ate Malu. Wait ka lang. Bago tayo, babalikan ko yan ha. Pero gusto kong mabati din yung mga nakikinig natin sa atin. Kasi right now, alam ko yung mga init na malaman na sila ay naririyan. I want to greet all of you who are right here with us. So, magandang gabi kay Ate Loida Tamayo. Good evening, Ate Juliet Asidilio Andrada. Salamat sa inyo. Marvin Estremadura. Lagi silang mga suki natin. Si Celine Constantino, tsaka si Christina. Oh, yes, good evening to all of you. Magandang gabi din kay Jessel Monferro, kay Laila Papa. Alam nyo, kung meron kayong mga gustong i-share, you can share your testimonies habang nakikinig kayo dito sa DZAS. If there's something that has been you have been blessed with, go and share it with us para mabalitaan din namin kung ano yung katayuan ninyo. Ameliana Binayog, Toralba, si Raymond Gallardo, God bless din sa iyo. At si Manay Christy Hopanda, we are very happy na naandyan kayo. Si Shirley Rivas Gonzalez Verano, watching from Karuhatan. Ayan, yung dating location ng DCAS. Napakaganda mo daw, Ate Jo Alabastro. Pero I think meron din magbibigay sa'yo ng feedback, Ate Malu, Wow, very pretty din talaga. Kuya Ferdy Teodoro, good evening din kay Jonaver Luklukan, pati kay Baby Escauriaga. Magandang gabi po at kayo ay
nakikinig sa Bilibiran, Binangonan, Rizal. Thank you, Leah Camacho. Salamat po at nai-inspire po sa mga kwento and magandang gabi sa lahat ng mga nanonood ng Heartline, sabi ni Mila Del Rosario. Siyempre, si Ate Cynthia Zabala Valencia at si Emerita Faustino. Hello! Always, you're there. Si Ate Cynthia nasa San Jose del Monte, Bulacan. And si Mama Hein Celestino, blessed evening to you also. Irna Payawal, good evening. And sa Zenaida Herrera, magandang araw din po sa inyo na nakikinig pa siya from Canada. Wow, thank you very much for all of you who are listening. Ate Malu, may gusto kang pahabol na batiin? Pwede pa naman. You go ahead. Binabati ko ang aming pastor, si Pastor Roy Felipe, at ang kanyang aking big group leader na kanyang asawa, si Ate Sasa. Yes, at syempre binabati ko rin ang aking mga kamag-anak dyan sa Santa Maria, Bulacan. Hello, Mami Lourdes Laharca, ang aking mami na kahit naka-hearing aid, nakikinig yan sa ating station. Salamat sa inyo, napakasugi na makinig. At syempre, ang aking mga pamangkin na si Kiel, si Kukay, si Cyril, si Hannah, si Kelsey, and si Isaac. Sunod-sunod yan ang kanilang mga edad, pabata. Ayan, Isaac, pinaka-youngest. Hello sa'yo. And of course, kasama nila si kanilang kapatid ko, si Ariel Laharca, and si Ate Marisa Comiso. Thank you very much for keeping on listening. Kamusta din sa aking mga kasama, mga kamag-anak dyan sa Bagong Silang, Caloocan. Si Kuya Ted, tsaka si Ate Maris Katyoan. Ayan. Ang mga anak nila na si RD, Jerome, tsaka si Muriel, at ang kanilang kuya na si Kuya Marlo na nasa Saudi. Kasama ang kanyang asawang si Kath. Hello! Good evening. Happy listening din sa inyo. Family is a wonderful thing to talk about. Now, follow up ko lang, Ate Malu, ano? May mga bisyo tulad ng sugal, talagang maaabuso financially yung babae. Then meron ding bisyo na, alak at nagbubugbog na. Okay, kung nambubugbog na yung tao, anong gagawin para ipakita na nagsasubmit pero nagpapakita rin ng tamang boundary? Paano naman kaya yun, Ate Malu? Okay. Yung nagsasubmit at papakita ng tamang boundary. Bigyan mo ng boses ang iyong emosyon. Wala naman tao na natutuwa pag nabubugbog ka na. Oh, wala talaga. Nasasaktan mo. Yes. So, kailangan yung sakit na nararamdaman mo, kailangan maipahatid mo rin to sa iyong asawa. Sa pagpapahatid mo nito sa iyong asawa, maaring hindi nga siya parang nakikinig, pero importanteng malaman niya na ang ginagawa niya ay hindi sang-ayon sa kagustuhan mo at labag sa iyong pagkatao. That is how you set boundaries. Mahirap to, lalo na ang setting ng boundaries, lalo na hindi naiintindihan ng isang tao ang kanyang kahuluhan, ang kanyang worth. Para mas maintindihan mas lalo, ano ba yung boundary? Ang physical boundary is katulad ng toothbrush ko. Hindi mo pwedeng gamitin ng toothbrush niya. Kasi yun ang physical boundary. So, kailangan naman sinasabi ko kanina, is the relational boundary. Know your worth, and as you know your worth, as you understand that you are wonderfully and fearfully made by God, na ikaw ay precious, kaya bigyan mo ng kabuluhan at ingatan mo ito. I see. Wow. Okay. So, ibig sabihin, kung halimbawa, yung asawa na lalaki ay nambubugbog pagkalasing, syempre lasing, hindi mo naman papatulan yung lasing. In a way, at kilala mo yung sarili mo, know your worth, ibig sabihin, poprotektahan mo rin yung sarili mo mula doon sa pambubugbog na yun. So kung naglalasing siya, di iwasan mo na, layo ka muna, huwag kang papasabit. Kaya lang, eto yung isang aspeto na medyo mahirap. Paano sasabihan ang isang tao, lalo na, eto mahirap to, lalo na kung may anger issue, na kapag nagsalita ka ng iyong mungkahi, nagsalita ka ng iyong sasabihin, ng iyong damdamin, ayun, naibibigay mo yung boundary mo, pero lagot ka naman pagka nagsabi ka. Okay. Kasi hindi mo alam kung paano ang magiging response nun. Pag nagalit yun sa iyo, maaaring ito ay ended in physical abuse.
Masama talaga. Yeah. Yung kung sa taong magagalitin, halatang halata na mayroong isang problema. Kasi no one can make you feel angry. It's always a choice. Dahil nga yung asawa mo ay merong anger problem, kailangan ikaw mismo, pag andun na siya sa aspeto na nagagalit siya, huwag ka rin papatol. It's like fueling. Pag yung may anger problem, pag pumatol ka at nagalit ka, parang lalo mo siyang mangyayari, lalo mong pinapaningas ang apoy. Fueling. Importante rin, kung may anger problem, baka naman may personality disorder din. Nako. May gaslighting na tinatawag. Nako, napunta na tayo sa ano yung gaslighting? Parang psychology, na to, no? Siguro yung parang pinapamukha kang merong diferensya. Gagalitin ka. Pag kinalit ka at nagalit ka, you are feeding his emotion. Panalo siya. Kaya ikaw, nakakagalit yung pinapakitaan ka ng galit. Pero remember, no one can make you feel angry. Kahit galit siya, pero kung kaya mong kontrolin ang iyong damdamin na hindi ka nagagalit, pwede siyang humupa. So kailangan secure ka dito. Kung ikaw yung binubugbog, meron kang security na hindi ka argabyado ng ganito. Hindi ka papayag na gaganituhin ka ng basta-basta lang. Kailangan may sabi mo pa rin yung mararamdaman mo bilang katotohanan at hindi ka takot. Okay. Pero isipin mo rin, you need to consider the timing also. Hindi mo pwedeng sabihin ng damdamin mo sa height ng galit na galit siya. Hindi ka maririnig nun. Pag ganoon na may pang-aabuso na, kaya nga kailangan protektahan mo ang sarili mo. Saan ka dapat tumulog? Pinubugbog ka na eh. Kaya nga tayo may women's desk. Nilayo mo. Kasi kailangan protection para sa sarili mo. Huwag kang pabugbog at huwag kang magkaroon ng dahilan. Kasi wala kang paraan. Nangyayari yun, yung mga tao na paulit-ulit na binubugbog kasi wala pa silang lakas. Hindi pa sila empowered. Yes. Hindi pa sila empowered. Pero pag na-empower sila, doon sila nakakatayo, hindi ibig sabihin gumagante, nakakatayo para ingatan ang sarili nila. Kaya nga nilagay itong mga government ng mga ganyang mga programa para maproteksyonan ang kababaihan at mga anak. Amen. Now, para doon sa mga nakikinig, sa inyo na mga lalaki o babae na nambubugbog o gumagawa ng ano paman, tandaan nyo na sa batas natin hindi yan ipinapahintulot. Maaring mukhang walang nagpupulis sa inyo pero bawal po yan. At kung sakali na hindi kayo nahuli, hindi kayo na bigyan ng pagkakataong magpaliwanag sa batas o sa korte, alalahanin ninyo, haharap kayo sa Diyos. Haharap kayo sa Diyos. Sa Kanya kayo mananagot at hindi kayo makakatanggi kung ano ang parusa sa inyo dahil alam nyong guilty, wala kayong magagawa. Okay, now, yung sa Women's Desk, ipaliwanag natin na ang Women's Desk ay naandyan para protektahan ang mga babae sa kanilang karapatan, sa kanilang safety na ipinatalaga ng ating batas upang ipakita na krimen talaga ang mangbugbog, krimen ang manakit, krimen ang mang-abuso, kahit verbal na abuse, hindi ho pinapahintulot yan. And so you must understand na itong mga bagay na ito ay itinalaga ng ating gobyerno para matulungan tayo sa tamang paraan na pagpapairal ng batas. At alinsunod tayo lahat doon. Kay lalaki, kay babae, alinsunod tayo doon. Diba, Ate Malu? Wow. And we have to empower the people. Sa mga taong nakikinig ngayon, kung ikaw man ay mayroon kang problema sa iyong anger issue, mukhang kailangan mo ng counseling. Kailangan magpa-counsel ka na kagad dahil kung makakapanakit ka, hindi naman maganda yon. Ate Malu, bigyan ko lang ng daan ito dahil kasi talagang importante kapag mga matao ay mayroong ganitong problema, kailangan na mag-intervene sa kanila. Mayroong libreng counseling kasi ang Philippine Association for Christian Counselors. And eto, share ko lang sa inyo. Ayan. Okay.
So, ang Philippine Association for Christian Counselors ay nagbibigay ng libreng counseling. Makakatulong po ito lalo na sa mga trouble ng inyong family, trouble ng inyong personality. Kung mayroong mga bagay na medyo hindi nyo maipaliwanag, maaring personality issue or psychological na, mental health na ang level nito, pwede kayong mahingi ng tulong. Mayroong libreng 2 counseling dito sa Philippine Association for Christian Counselors. Punta lang kayo sa philact.org. That is philac.org. philact.org. Pagpunta nyo doon, pindutin nyo lang yung picture. Bibigyan kayo doon sa website ng isang summary tungkol doon. And then pindutin nyo uli yung picture. Makakita kayo ng Book Now. Dito sa Book Now, pwede na kayong makapili na kung sino ang pwedeng maging counselor diyan. At dito, sa pagiging bilang mga tao na professional, sila ay magkakalob sa inyo ng libreng 2 session. Ang libreng 2 session ho ay isang one time lang po para sa inyo yun. Hindi ho yun bawat counselor. Ako, kahit magpalipat-lipat kayo ng counselor, yung libre po ay 2 lang. At paalala lang po, mas epektibo ho kung iisang counsel lang ang pupuntahan nyo. At sa batas, mayroong tinatawag na forum shopping na pupunta ka sa iba't ibang korte para magsampa ng kaso. Hindi ganoon. Hindi yun pinapahintulot. Pero dito, sa counseling, hindi rin maganda yung iba-ibang counselor pinupuntahan mo. Kaya hanggat maaari, magpunta ka sa isa, magbe-benepisyo kang mahigit, lalo na kung mayroon kang isang binigyan ng pagkakataon na magawa yun. Okay? So deal with all those problems with a counselor with professional help. Muli, yan po ang ating Philippine Association for Christian Counseling, philac.org. Okay? Ayan, Ate Malu. Wow. I really appreciate na ang dami-dami nating natalakay dito, Ate Malu. Now, siguro before we take a break, I was just thinking, yung mga tao na siguro bigyan mo ng message, yung mga tao na gumagawa ng violation sa law, kasi mas bigyan mong boses yung mga babaeng hindi makapagsalita doon sa harapan ng kanilang asawa. Kaya kung kayo ay nakikinig ngayon, tawagin yung asawa nyo, pakinggan nyo to. Ikaw, Ate Malu, ang magboses sa kanila. Sige, go ahead. Sa mga kalalakihan, ayan, ararapat lamang na ingatan nyo ang inyong asawa. Hindi lang pag-iingat ng pisikal, maging ang emosyon nila at maging mental. Na sila ay pinili nyo na maging asawa for better or for worse. Hindi for worse and for worse. Sa lahat ng panahon, dapat ang asawa ng lalaki nandun para sa asawang babae dahil ito rin ay iyong panawagan sa Panginoon. Nung ikaw ay nag-yes sa Kanya, nag-yes ka rin nung sinabi ng Panginoon na pangangalagaan mo ang iyong pamilya at ang iyong asawa. At para naman sa asawang babae, pero nauna kasi ang submission talaga sa Biblia. Bilang isang babae, kahit hindi sa tingin mo nararapat at kasubmit-submit ang iyong asawa, you really need to submit. Gawin mo ito para sa Panginoon dahil ito ay tinawag ka bilang isang asawang babae na mag-submit ka. Importante rin na magkaroon ng kahalagahan sa iyong sarili. Kaya nga maganda na nagpa-practice ang bawat isa ng self-care. This is not selfish. This is taking care of yourself. Hindi lang physical, maging mental, spiritual, relational, at emotional. Yung ibang aspeto na iyon na bumubuo sa iyong pagkatao, ingatan ito na magkaroon ng balanse sa pangangalaga ng iyong sarili. Wow, amen. Thank you, Ate Malu. Sana ma-encourage kayo na mga may problema. Pwedeng ma-solve yan. So, ayan, nasabi na ni Ate Malu. Iayos ang pakikipag-relasyon. Hindi ito yung komportable ka lang, yun lang hanap mo. Hindi ganun. Ako, konsiderasyon naman sa mga sa asawa. Nako, marami pa tayong pag-uusapan at magbabalik po ang Heartline Friday Night Edition. Don't go away. We'll be right back. And stay tuned. Marami pa to, okay?
Puno na ba ang inyong mga piso para sa Radyo Coin Banks? Maaari na po itong ibalik at kumuha na ng panibago sa mga sumusunod na bookstores, drop-off centers, branches. Grace Christian Bookstore, CLC Karuhatan at Malolos branches, PCBS branches, Mandaluyong, Masagana, Monumento, EDSA Cubao, Eton Centris, SM Fairview, SM Marilao, SM Dasmariñas, Los Baños, Santa Rosa, Imus at sa Back to the Bible Bookstore tuwing Miyerkules hanggang Biyernes lamang. Para sa paraan kung papaano ipapadala ang inyong naipon na coin bank through bank deposit o GCash at iba pang katanungan, mag-text o tumawag sa 0947-333-5605. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa gawain ng Panginoon sa radyo. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Salamat muli sa patuloy na pag-tune in. Once again, kasama ko dito si Ate Malu Tumuran, na isang counselor natin, guest counselor. At ito si Kuya Pilo, ang inyong resident counselor din. Salamat sa inyo na patuloy na nakikinig. At ang dami-dami nating natututunan. Once again, kapag kayo ay nangangailangan ng tulong, at mayroon kayong nais na counseling. Mayroong free counseling na ibinigay na binahagi ko kanina sa Philippine Association for Christian Counselors. At eto pa, bukod sa counseling, ay meron din kaming mga ipinoprovide na mga training. At ngayon, darating na training dito ay yung Bridging the Gap with Young Generations na gaganapin sa June 25, Sabado, alas 5:30 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Online po ito. At ito ay gagawin sa Zoom. Scan nyo lang dito para kayo ay makapag-register. O kaya, punta kayo sa philac.org, philac.org at makikita nyo doon sa lugar na mga training ay andyan. Okay? So, dito, ang training ay gaganapin yung Bridging the Gap with Young Generations kung saan tatalakayin ni Dr. Irish T. Lopez ang mga issues patungkol sa kung paano makarelate sa ating mga anak, lalo na yung mga younger generation na marami ng gap para doon sa mga, lalo sa mga senior citizens. Pero alam nyo, bata pa tong ating speaker, pero ang galing niya. Siya ay licensed or bar passer. Talagang attorney siya, jurist, doctor of education, licensed psychometrician, and licensed guidance counselor din. Meron po itong bayad, pero sa inyong pagtingin, puntahan niyo po ang detalye na ito para makaregister. Ang aming registration ay pwedeng gawin dito sa inyong QR code na yan, or diretso kayong pumunta sa philac.org para makaregister. Okay, thank you very much. Sa June 25 na to, Bridging the Gap with Young Generations. Yan. Wow, this is exciting dahil kasi dito sa pagkakataong ito, makikita nyo kung paano makarelate sa ating mga anak na medyo nakaka-distance na. Alam mo, Ate Malu, marami kaming cases na nakikita, mga anak, hindi na nakaka-relate sa mga pamilya dahil puro computer, puro gadget. At ano ba epekto ng mga yon? Kailangan maintindihan natin yon. Ano? Wow, Ate Malu. Question lang, kamusta ka ba dyan? Ano bang weather dyan? Mabuti. Hindi ako masyado naiinitan kasi aircon. Pero sa labas, napakainit. Ay, oo, totoo. Napakainit sa labas. Pero palagay ko may mga taong interesado makipag-usap sa iyo for counseling. Kung okay lang po sa inyo, pwede bang maibigay ang contact number nyo o kung paano kayo makokontak, maaabot ng mga tao nakikinig ngayon? Okay. Sige. So, ang numero sa opisina is 7004-2922.
Sino pong hahanapin? Si Jackie ang kadalasan sumasagot doon. Siyempre ako hahanapin nyo. Oh, yes. Oh, so si Counselor Malu. Okay, yeah. So it's 7004-2922. Tama po? Tama. Okay, sige. Ipopost ko yan para mas makita ng ating mga kasama sa diyan. So, all right. Anyway, any other contact, kunwari website or email? Okay. Yung siguro, if you want to connect with me through Messenger, just look up for my name, Malu Junicio Tumuran. Malu, without O. M-A-L-U only. Yeah. Sa Facebook ito or Messenger? FB Messenger. That's FB Messenger, right? Messenger, yes. Okay. Any email? Siguro message na lang muna. Okay. That'd be great. Okay. Sige. So, para sa lahat po ng mga interesado para malaman kung gusto nyong maabot si Ate Malu, ito show ko sa inyo. Contact number ni Ate Malu Tumuran is 700-42922. Ang FB Messenger niya ay Malu Dionisio Tumuran para kung gusto niya trace dyan. Yan, okay? And kung gusto niyo makapag-appointment sa kanya, ang hahanapin ay si Janet. Janet ba yon? Jackie. Si Jackie. Si Jackie pala. Oo. Jackie Chan? Hindi naman. Okay. Thank you very much for staying tuned. And sa lahat sa inyo na nakikinig right now, eto pa tayo. Continue tayo sa ating mga questions. Here's another question, ate. So, saan? Bakit nawala? Anyway, patungkol naman sa mga taong okay, hold on. Nawala ang aking mga questions. But anyway, sa bilang karagdagang tawag dito, karagdagang kaalaman para sa lahat, kayo po ay patuloy na inaanyayahan na magpa-counseling at magawan po ng pagkakataon ang bawat isa na maka-receive din ng serbisyo na counseling. Oh, by the way, teka. Ito yung next question natin. Mayroong isang tao, ang ating listener ay nagkakaroon ng problema sa jealousy. Okay? So, ito yung tanong niya. Paano po makikisama sa isang taong puro jealousy or insecurities? Mapa-physical man o sa material nararamdaman niya, ito. Okay. Jealousy. Hindi niya masyadong in-specify kung ano yung exactly na kanyang pinagseselosan. Tao ba? Material din daw, sabi niya. At insecure din. Anyway, yung jealousy insecurity mukhang related, Ate Malu? Pero hindi rin nabanggit kung ano ang relasyon niya sa taong ito. Kasi kung ito ay asawa mo, parang ang hirap naman itong layuan. Ang tanong din kasi, nakaka-apekto ba sa iyo? Kung nakaka-apekto sa iyo, then you need to set boundaries. Kasi hindi na ito nagiging healthy para sa iyo. At kung ikaw naman ay may relasyon na maganda at you have built already rapport, trust in that person, well, I think that will be a chance for you to talk to the person na maaaring yung tao na yun, yung mga insecurities niya that probably that person is not aware of, maaari mo pa siyang matulungan upang magkaroon ng eye-opener sa kanya, magkaroon ng awareness na ito na siya ngayon, na ito ay nakikita na sa kanyang pamumuhay. I see. Pero paano ba yun ipapa-aware sa kanya na yung insecurity niya ay hindi yata nakakatulong sa kanya? Pati yung jealousy. Kaya ako nasabi na kailangan na may relasyon ka, nakapag-build ka na ng rapport. Kasi baka naman pag ikaw ay lumapit dun sa taong at sinabi mo na ikaw ito ngayon, masyado kang seloso, baka ikaw din ang pag-isipan niya. Siguro ikaw ang nagsiselo. Siguro ikaw ang naiingit.
Hindi kaya ano na yun. Yes, I think isa pa, Pilo. Oo. Kailangan maramdaman that you are coming from the point of care. Care, yes. Yan ang paranas mo. That you are talking to that person about how you have been observing him or her. You are coming from the point of care. So, ibig sabihin, kung ako'y magtatanong dun sa isang taong insecure, ang kailangan mauna ay yung aking concern, ang malasakit sa kanya, na pwede kong sabihin sa kanya, ate, alam mo, concerned ako na maaaring hindi na nakakatulong sa'yo yung ganitong insecurity. Nararamdaman mo ba na parang merong difficulty lagi araw-araw sa pagiging kalmado? Are you experiencing that? Nararanasan mo yun? Is that a good question to say? Maganda siguro rin tanungin, ano ba yung nararamdaman mo sa tuwing ikaw ay nakakaranas ng parang meron kang bagay na hindi nagugustuhan din sa isang tao? Importante alamin kung ano yung nararamdaman niya. Yeah. Pero tanungin, bakit ka ganyan? Oo. Oo, hindi magandang tanong yun. Ba't ka ganyan? Reklamo ano? Pero may mga tao talaga na parang hindi mapigilan yung ma-insecure o hindi mapigilan. Ay naku, lalo sa panahon ngayon, ang daming mga bagay na nagpapa-insecure sa atin. Naku, Lord, we pray. Alam niyo ba na ang dami-dami mga tao nagre-report for counseling, nanghihingi ng counseling because of a lot of insecurities. Meron din mga nagiging jealous. Okay. Meron bang insecurity na tamang responsable ba yon? Meron bang jealousy na angkop din? Ate Malu, what do you think? Kung ang inggit ay magdudulot sa iyo ng kabutihan. Like for me, I mentioned to a group where we had last weekend. Sabi ko sa kanya, inggit na inggit ako sa inyo, pastor. Pag marinig mo yung word na inggit, parang hindi siya maganda. Inggit na inggit ako, pero yung pagkakainggit ko sa inyo, dahil alam na alam mo kung ano yung sinasabi mo at alam mo ang Biblia, gusto ko tong inggit na ito, magamit ko para mas kilalanin ko ang Diyos. So may inggit. So it can be parang insecure na ba? Inggit. Pag maganda ang idudulot nito. Kaya hindi siya negatibo sa lahat ng aspeto. Baka ibig sabihin ay desire, pero so to speak na ilagay lang sa salitang inggit. Pero desire ang actual. Ayun. So, positibo naman. Desire pala, hindi inggit. Pero minsan nuance of meanings no. Wow. We are learning a lot. Now, Ate Malu, meron bang angkop na jealousy? Meron bang hindi angkop pala na jealousy? Kung nakakasira na sa relasyon. Pero sa mag-asawa, kasi ako nga ay mas komportable ako na hinahandle ang mga couple counseling. Pero kung sa mag-asawa na nagkakaroon ng selos, ibig sabihin someone is not satisfied. Kailangan i-address to. Yun yung jealousy na yun na kailangan pag-usapan ng mag-asawa kasi meron na nasasaktan. I would say na angkop yun. Kasi kung ang asawang lalaki ay nagbibigay ng much more time sa ibang babae o sa kaibigan, nasasaktan na yung babae. So that is something that we need to talk about. So, kung papabayaan, itong jealousy na ito ay maaaring matungo sa mas malaking pag-aaway. Ayan, nako, bantay. Kung ito'y makakasira sa isang relasyon, kailangan ma-address. Nako, bantayan natin maigi. May balanse talaga ito. Ayan. Wow, prevent jealousy in your family. Heto naman, Ate Malu. Tinatanong niya sa pastor Sabi ng ating listener, "Good evening po, pastor. Humihingi po ako ng payo sa inyo kung paano ko po maibabalik ang pagtingin ko sa asawa ko from jealousy tapos pagtingin naman sa asawa. Kasi po, noon pinabayaan niya po kami dahil sa bisyo niya. Aba, akalain mo. Ilang beses na po kami nag-usap. Pero nauna pa din lagi ang galit ko."
Meron siyang galit. Humingi siya ng payo kung paano maibabalik yung tingin sa asawa niya. Pero nauna daw yung galit niya. Parang yung taong may anger issue to, no? Magandang tanungin, ano ba ang nais mong mangyari sa inyong pagsasama? Gumanda daw gusto niya daw, magandang tingin sa asawa niya eh. Paano ba yun? Sa naririnig ko, magkaroon ng mas mabuting relationship. Ayan. So that will be very, very hard, especially kung maraming panahon na ikaw ay nasaktan. Para kang sumakay sa roller coaster na minsan porsigido ka na gawin mo ang iyong responsibilidad, mahal na mahal mo. Pag naalala mo yung hurt, feeling mo bubulusok na naman yung roller coaster, ayaw mo na naman. Pag nasa baba ka, wala naman ibang paraan kundi to go up. Okay ka na naman. Kaya kung alam na alam mo sa sarili mo ang gusto mo mangyari sa iyong mag-asawa, maging intentional. Kasi kung ikaw ay mananatili na naandun ka with the past na naging sakit nyo, mga pinagmulan ng inyong mga issue, hindi ka na makaka-look forward. Kasi doon ka nakatingin sa past. That is stopping you to have the encouragement to do better in your relationship. That's why you need to be intentional. So, teka, linawin ko. Ibig mo sabihin natin, Malu, pagka laging inaalala yung mga bagay na pagkakamali nung nakalipas, hindi na makaka-move on yung relationship. Ganon. Kung pwede kang mag-alala ng mga bagay na nakalipas kung magdudulot ito ng isang reminder para sa'yo. Pero para ito ay andon na magalit ka na naman uli, nararamdaman mo na galit na yung damdamin, maiinis ka na naman. Ang taong naiinis sometimes, hindi niya maipapakita ang tamang pagmamahal kasi naiinis. Kaya alam mo, ang magandang description niyan, ako ay nagmamaneho. Ang liit yung rear view mirror. Maliit lang. Yung para tumingin ka at nakita mo yung likuran. Pero napakalaki ng harapan na salamin. Dahil parang gano'n ang buhay, di ba? Umaandar ka eh. Forward. You look forward. What is ahead of you. Kaya if you are ruminating about the past, it will be hard for you to keep on going forward. Well, may napansin lang ako, no? Dahil kasi minsan, yung mga bagay na pagkakamali ng nakaraan ay nagre-resurface o bumabalik dahil baka hindi pa na-resolve. Eto, tong ating listener, ay sabi niya, kasi po noon pinabayaan niya po kami dahil sa bisyo niya. Aba, ay malaking bagay yun. Ilang beses na silang nag-usap, pero nauna pa daw lagi yung galit niya. Siguro, hindi ko alam kung nagbago na yung tao, kung inalis na yung bisyo, no? Now, meron sigurong bagay na naapektuhan sa kanila dahil doon sa bisyo na yun. Na pagka, kunwari, na-trigger uli yung bisyo, talagang magpapanting ang tenga mo. Parang lahat ng mga nangyari noon, bumabalik na naman. Parang gano'n. I know for a fact na meron mga tao na kapag, lalo na sa gambling, pag naapektuhan sila nung kanilang bisyo, malaking kabigatan ang naidulot, malaking kabigatan. Sabihin na natin naka-get over na sila doon. Pero pagka naulit-uli, dadaan na naman sila sa kabigatan na naman na yon. Di syempre, galit ka na talaga uli dahil naulit na naman. Ba't naulit na naman? Ang bigat-bigat na nga. Sino bang normal na tao papasok sa ganung kabigatan na yon? Like, I've seen these people na meron pang binenta yung refrigerator para lang doon sa sugal. Binenta yung kanilang mga ari-arian na imbis sana investment nila natanggal pa sa bangko, napunta sa sugal, mga ganun. Grabe to. And how will you not be angry? Whoa. Kailangan righteous natin. Anger yun. Oo. Righteous anger kasi you are already seeing your spouse into sin. So, may mga ang anger hindi siya masama. Pero you can get angry without sinning. Remember, ang Panginoon, nagalit siya nung tinaob niya yung mesa sa templo. Pero without sinning. Ito ay pagpapakita na ang Panginoon ay may emosyon.
Kaya tayo na may emosyon din. Na hindi bawal magalit pero wag kang magkakasala. Ang hirap, ano? Well, ang nakikita ko, Ate Malu, posible naman talagang magalit para magkaroon ng kahulugan ang kanilang pagsasama. Dahil yung galit na yon ay maaaring maging paraan para naman sa pag-unlad ng kanilang samahan. Dahil may mga taong makulit talaga. Ayaw magbago, kung hindi pa kagalitan, hindi magbabago, hindi maayos. Na, kita mo yung mga tao nga na mapang-abuso. Kung hindi pa makakulong, hindi magbabago. Mayroong mga taong ganun. Sana hindi laging ganun. Pero nangyayari talaga. Posible na magalit. Yung holy anger, Ate Malu. Ano ba yung holy anger na... May naisip ako tungkol sa holy anger. Pero ikaw, Ate Malu, what is that? Sinasabi ko, ang emotion ng anger ito ay isang normal. Dahil ang anger ay meron thermostat. Naiinis ka, thermostat yan. Sa galit, di ba? Naiinis, aasar, nagagalit, hanggang mag-rage ka. Hanggang amok. Yung sinasabi ko na sa akin ay para righteous anger. Nagagalit ka, pero hindi mo sinusumpa, you're not cussing, you're not cursing, you are not belittling. Pero ini-express mo, nagagalit ako dahil hindi sa iyo, kundi sa ginawa mo. Walang attack sa pagkatao ng tao, kundi doon sa ginawa niya ka nagagalit. Yeah. Wait, alam mo, Ate Malu, I was reminded ng mga sinabi ng Panginoon sa prophets, sa Isaiah, na the Lord, sabi niya sa Israel, sabi niya, I will show my anger, or you will feel my wrath, but I will not be angry forever. I will also restore you. I will redeem you. I will help the remnants of your generation to become as an offspring of this next generation, and you shall be righteous once again. And I think this is one of those holy anger na nagsasabing, sige, magalit ka, pero wag kang insecure. At yung galit mo ay ganito, may hangganan. Hindi forever. Wow. I'm learning a lot from you, Ate Malu. Ako rin. Natututo ako sa iyo. Kaya salamat din, Pilo. Yeah. Wow. Well, we're going down to our last question. At sa mga nakikinig, we encourage you to really send in your questions dahil ang dami-dami pong mga issue sa buhay. Dapat pa nating talakayin yon. Ito yung ating listener. Sabi niya, ano po ba ang dapat kong gawin? 4 years pa lang kaming kasal. Pag hindi kami nagkakaintindihan ng misis ko, sobra akong magalit. Ay, galit na naman. Sobra na yung mga salitang nabibitawan ko. Minsan, nasasaktan ko na siya. Ano po ang magandang gawin para maiwasan yung ganong bagay? Wow! Okay. Alam mo ang maganda dyan, Pilo, Oo. Merong realization dun sa tumawag na merong anger siya na hindi niya makontrol. Ibig sabihin, hindi siya not in denial na okay na. Malaking bagay yun. Kasi those people that they can admit to themselves na merong something is wrong in their lives, mas madali siyang matutulungan. Kaya mas makakabuti sa taong ito na meron siyang realization na ganoon, na kumausap sa isang counselor. Buti naman alam niya, no? At kasi ang anger ito yan eh. Ano yung nasa ilalim ng anger? Alamin natin. Baka meron pa rin unforgiveness at hindi rin siya makaget over dahil siya mismo meron siyang unhealed na wound, nagalit siya. At yung kanyang anger na naipapakita, maaari ito ay displaced dahil hindi niya kayang magalit dun sa nangyari sa kanya. So, binubuhos niya ito sa marriage. Kung mausap siya ng counselor, ito ay proseso upang maintindihan niya mismo sa sarili niya kung saan ito nanggagaling. Ayun. Pero alam mo, Ate Malu, meron din ako napansin doon sa tanong niya. Ang tanong niya kasi ay ano po ang magandang gawin para maiwasan yung ganong bagay? Parang sinasabi niyang hindi niya responsibilidad ito. Kailangan may iba pang tao magsabi sa kanya kung ano yung dapat niyang gawin. Pero malamang pakiramdam ko, alam na niya na dapat
akuin niya yung responsibilidad na ito. At siya nakakaranas na mayroong ang problema sa kanyang mga reaction sa anger. I don't know, no, Ate Malu, pero what do you think? Hindi kaya ayaw niyang panghawakan yung responsibilidad ng pagbabago? Palagay mo, Ate Malu? Pero pwede. Pero na-miss ko yung tanong niya, ano kaya ang magandang gawin? Siya mismo nakakaramdam na siya kung kailan siya magagalit na. Kung ayaw niya ng pagbabago, pero nagtanong siya ng ganito, I think part of him is in admission na merong mali sa kanya, and part of him is resisting for change. Resisting change. Pwede naman niyang pigilan na aakuin niya yung responsibilidad, pero hindi niya responsibilidad na gawin yun. Hindi ko What do you think? I might be wrong. Pero di ko magawa. Ito na lang ang magiging tip natin sa kanya. Kung naandun siya sa punto na parang ang pakiramdam niya na ay malapit na siyang magalit, baka kailangan niya muna ng time out. Or huminga siya ng malalim, ng ilang beses, at hindi madaliin yung inhale-exhale, malalim na dahan-dahan para makarelease din yung kanyang tension. Kung may mga bagay na makakagalit na sa kanya, time out. Diba? Labas ka muna for a few minutes. Alis ka muna sa senaryong iyon. Yeah. Alam mo, kami ni YP Doris, nung bago kami kinasal, nagkaroon kami kasunduan na kapag mag-uusap kami, if ever magkakaroon ng conflict, hindi idadaan sa galit. Walang taasan ng boses, to be specific. Walang sigawan, walang batuhan ng plato o kahit anumang gamit. Walang paninira, walang dabog. Kailangan kalmadong pakikipag-usap. So before pa kami kinasal, yun na yung naging patakaran namin. Parang sarili naming house rules. Tsaka yung relationship rules namin. And isa sa mga bagay na naging blessing sa amin, yung meron kami mga opportunities na open lagi ang line ng communication kapag kami ay kung ano man ang mangyari. Like for example, kahit mag-away kami, kasi mahabit namin, tuwing umaga, bago umalis, bago munta opisina, yayakap. Ganyan. Kiss, yakap. Pagkagabi naman, massage. Yan, masahe. Okay. So we've been doing that for some years. Now, may mga pagkakataon nag-away kami. Pero syempre, kapag naaway kami sa umaga, walang yakap. Pero sa gabi, may massage. O pagka nag-away kami sa gabi, walang massage. Pero sa umaga, may yakap. So parang merong open na hibla. Isa sa mga rules din na nagawa namin is like, kailangan merong avenue for reaching out. Hindi sinasarado ang pinto. But I guess siguro sa amin yun. Pero for this case na ating listener, nahihirapan sila ng pigilan ang anger. Wow, I think anger is the word for the day. Tingin mo, Ate Malu, ano ang mga dapat na hindi sinasakripisyo ng anger? Paano ito? Ano yung mga bagay na hindi dapat isakripisyo kahit galit ka na? Okay. Lalo na sa marriage. Yan, oo. Okay. Pag galit ka, ang asawang babae hindi na pagsisilbihan yung lalaki. Oo nga eh. Nek-nek mo, parang ganon. Bahala ka sa buhay mo, galit. Pero hindi ba responsibilidad mo yun? Responsibilidad yun ng babae. Doon pa, balik tayo sa submission. Respeto. Kasi ang titignan mo, Panginoon, nagsisilbi ka sa asawa mo, hindi para sa kanya, kundi sa Panginoon. Kaya nga ako parati kong sinasabi sa mga marriage, sa mga couple, na ikaw magrereklamo ka sa asawa mo, kung aawayin mo, make sure na bago mo gawin to, na you have given at least 5 appreciations. Baka 5 yung complaint mo, 1 appreciation. Hirap din sa marriage, no? Ako, ang suggestion ko rin, para bilang isang lalaki, mga lalaki, malakas at matigas ang ating mga kamao, ang ating katawan. Matindi kung makatama yan, at kung magaan ang kamay mo, wag. Ang sinasabi ko ay meron tayong kapasidad na maging disiplinado sa ating emosyon. Emotional control, ang self-control, fruit of the spirit yan.
ang emotional control ay nasa psychological makeup din natin dahil emotional control ay isa sa mga executive functions ng ating psychology, ng ating kapasidad sa utak. Bilang lalaki, hindi ka dapat pikon. Yun yung isang sanhi kaya madali tayong makipag-usap, makipag-negotiate sa mga trabaho, mga ganun. Kaya mo eh. Pero lalo naman doon sa taong nagmamahal sa iyo at pinakasalang ka, huwag kang maging ganun sa iyong asawa. Titignan mo yung halaga na yun. Bibigyan mo ng konsiderasyon yung mga bagay na yun. Kaya ako bilang lalaki, sa lahat ng mga lalaki nakikinig, alam natin na ang mga asawa natin nagsasubmit. Pero malaki ang ating accountability sa pagmamahal sa ating mga asawa. Hindi kailanman maisasakripisyo ang pagmamahal dahil lang sa galit ka. Ngayon, kung may issue ka sa buong mundo, mukhang hindi yata tama yun. Kinuha mo na yung buong mundo. Baka naman hindi buong mundo ang kinagagalitan mo. Baka yung isang aspeto lang. At yung ibang bagay naman maganda. Bilangin mo yon. Kaya siguro yung tinatanong niyang titignan, paano titingin yung magandang pagtingin sa aking parang magkaintindihan, nagkakasakitan. Yung katulad nung nagtanong kanina, paano maganda yung pagtitinginan. Talaga i-evaluate mo pati yung mabuti dun sa tao. Nang sa gayon, yung galit mo hindi todo. Kasi kung tutuusin, kung bibilangin mo rin yung mabuti, ang dami mong utang dun sa taong yun. Dami. Grabe, Ate Malu. Wow. Well, at that last stage, is there anything else you'd like to say, Ate Malu? Maybe finally, parang nag-complete cycle tayo dahil ngayon bumalik na tayo uli doon sa unang question na yung kung paano yung magagawa bilang kapatid, go back to God, yung pagiging considerate sa mga tao. Wow, this is a very amazing episode. Is there anything you would like to finally say? Anything sa iyo? All right. Every one of us, we are all in a relationship. Lahat tayo may pamilya. Lahat tayo, kung wala ka mang asawa, pero may pamilya ka. No Christian, kaya nga sinasabi, no man is an island. No Christian is said to be an island. Kaya if you want to connect with your family, if you want to connect with your spouse, then you really need to be intentional. That you are to do your part, not waiting for the other to do what they can do for you. Gagawin mo ito dahil para sa pagmamahal mo ng Panginoon. At tandaan na ikaw ay isang vessel na ginagamit ng Panginoon upang daluyan ng harmony, ng pagpapala, ng pagmamahal. Huwag mong antayin na ikaw ang bibigyan nito, kundi ikaw ang magbigay nito. Napakasarap na umibig sa Panginoon dahil pagmahal mo at sigurado ka na in love ka sa Panginoon at naiintindihan mo na mahal ka niya. Mas maganda at mas madaling gawin ang mga bagay na hindi madali sa isang relationship because God is with you. Ayun, thank you. Wow, that is a very wonderful message. Salamat sa ending na yun. And muli, ipopost ko ito kung gusto niyo makausap o magkaroon ng time na magkaroon ng counseling time with Ate Malu. Andyan po, tawagan niyo lang ang 700-429-22 o kaya mag-FB Messenger kayo kay Ate Malu Dioniso Tumuran at siya po ay handa po maglingkod at makatulong po sa inyo. She is a very good professional. Bukod sa pagiging guidance counselor, siya rin ay paralegal. Wow, I appreciate that. Ate Malu, salamat ha. Salamat ng marami, andito ka. Oo. Well, baka may pahabol kang bate. Well, salamat na lang sa mga listeners. Salamat sa opportunity. Ayan. At kami dito sa Heartline DCAS ay talagang nagpapasalamat sa inyo na patuloy na nakikinig. Please, padala niyo po kami ng inyong mga questions pa rin at ipadala niyo rin kung mayroong mga answered prayers dun sa ating mga pinapanalangin sa inyo. Dahil hihilingin ko si Ate Malu na manalangin ngayon. Sana marinig namin kung ano yung mga nangyari dun sa inyong mga nangyari sa answers na binigay ng Panginoon. Ate Malu, I'll be requesting you to pray for our listeners. Give them idulog natin sa Panginoon ang mga nagpadala ng mga tanong natin ngayon. Please go ahead. Tayo manalangin, dakilang Diyos. Salamat po sa buhay ng ating mga listeners.
Hindi ho namin alam kung sino sa kanila ang nagpapagabag, nahihirapan sa mga relasyon, sa pinansyal, sa sitwasyon, sa kalusugan. Dalangin ko na abutin mo sila ng iyong pagpapala. Sa mga nakikinig na meron silang hidwaan sa kanilang pamilya, bigyan mo sila ng comfort at lakas ng loob na ang pagpapala ng peace ay maranasan nila at ang pagkakaayos-ayos at pagkakabati-bati sa kanilang pamilya ay maayos po ito. Dalangin, Panginoon, na kami ay bigyan mo ng pagmamahal at turuan mo kami na magmahal katulad ng pagmamahal mo na binigay sa amin, maging ang understanding. Because the love and understanding that is coming from you, Lord, has no end. And we want to have that. That we will be able to love others, to have understanding for others that is coming from you, para ito ay laging bago at lagi namin silang naiunawaan ng mga nakapaligid sa amin. Ang iyong pagpapala ay sumain sa aming lahat, sa aming mga listeners na walang sawa na nakikinig. At salamat sa programang ito na tumutulong sa mga taong naguguluhan at nasasaktan. Pagpalain mo ang aming gabi, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you very much, Ate Malu. Thank you very much to all those who have listened at nawa ma-bless kayo patuloy pa. At yung pagpapala ay sumain nyo sapagkat ang Panginoon ay kumikilos. Meron siyang initiative, meron siyang kakayahan na gawin iyon. Mayroon ka mang di mawawala, mabuti ang Panginoon palagi. So, good evening sa lahat. Salamat sa inyong pagpapatuloy na pakikinig. Papasalamatan ko rin ang mga tao na tumutulong sa atin, lalo na sa Bocaue site. Sila broadcast engineering team, si Kuya JV, Kuya Reggie, Benjo, Nathaniel, si RTV, si Eileen, si Wen, si Abby, si Ivan, at Chris. Siyempre si Ate Kayla Escalante at si Ate Jo Alabastro na siyang nag-a-assist sa atin sa lahat ng ito. Ito po muli ang Heartline Friday Night Edition. Naging guest po natin si Ate Malu Tumuran. And kami po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Patuloy po kayong tumunghay sa aming Heartline program tuwing Monday hanggang Friday. Alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Ito po si Kuya Pilo nagpapaalam sa inyo dito sa Heartline kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. God bless po. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.